Ma'am Mary Ann, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol. Ano pong ginawa sa inyo? Sir, Sir Idol, gusto ko pong malinis po yung pangalan ko dahil po sa pag-post sa akin. Parang na-scam na naman daw po siya. Tumakas Sila? daw po kasi ako. Nag-advance daw po ako ng 44,000. Totoo naman, nag-advance ka ng 44,000. Nag-advance po akong paunti-unti po, sir. Pero babalik po ako sa kanila. May inayos lang po sa barangay po namin. Kailan ka po umalis? December 23 po. Ilang araw ang paalam niyo po? 10 days kasi sa 10 10 days po days. sila sa Japan po. So ano nangyari? Nakabalik kayo noong January 3. Hindi po ako nakabalik, sir. Yung bahay po namin, binabato po ng mga bata po kasi po, pinag-anuhan po kami ng kapitan. Tapos, nung binabato, ano pong ginawa nyo? Yun na po, nagpatawag po kami polis. Tapos Tama lang ako yun. pa po yung kinasuhan ng kapitan na irereklamo daw po niya kasi daw po, nagbebenta daw po ako ng droga. Paano po nasabi ni chairman na kayo nagbebenta Kasi ng daw droga? po nag-aeroplano daw papunta. Isang beses lang naman po ako kasama ni Sir Nico nung pumunta ng Legazpi po na naka-aeroplano. Nang dahil lang doon, dahil ikaw ay nag-aeroplano, pinagbibinta ka ng agad ni chairman na nagbebenta ng droga. Yun daw po yung kung ano inaano doon sa barangay. Parang hindi ka panipaniwala na si chairman, pagbibintangan po kayo ng droga, baka meron pa po ibang dahilan. Dala, ano po. So kailan ka bumalik? Sa kanila, Hindi ka na bumalik? Hindi pa po nakababalik kasi tatapusin ko muna to ano po muna ako, reklamo po muna ako sa inyo about sa barangay po namin. Magandang hapon po sa inyo, Sir Nico at saka Ma'am Cielo. Good afternoon, Senator Rafi. Kanina pa ako kayo nakikinig. Ano pong inyong reaksyon? Kaya po ako nag-post, Senator Rafi, kasi on the way po siya sa amin, pauwi na, bigla na lamang po hindi na siya nagparamdam. Kapag tinatawagan siya, pinapatay niya. Tapos nung nag-message po yung wife ko, sinin na lang niya, as in sinin. So sa madaling salita, tinakbuhan niya na talaga kami. Ngayon po, Senator Rafi, kaya ako nag-post after 5 days kasi nag-post siya na nasa Tulfo siya. So nag-post ako for awareness kasi, Senator Rafi, may takot kami. Dahil kung mababasa niyo yung screenshot, sinend namin sa tao niyo, nagsasabi siya na may death threat siya. So kailangan kong mag-post para malaman ng mga tao kung sino man yung naghahanap sa kanya na hindi na siya sa amin, connected. Yung 44,000 na yun, ako malakas ko po, hindi niya bababayaran yan eh. Kasi hindi na nga po nagparamdam bigla. Kung mababasa niyo yung screenshot, ang nakalagay, on the way na siya, inaantay po siya ng biyanan ko sa bahay para umuwi. Pero hindi po siya tumuloy, wala nang ni isang text as in wala. So ngayon, Senator Rafi, ang tanong ko, kung talagang may plano siyang bumalik, bakit hindi na siya nagpaparamdam sa amin? Nagparamdam lang siya kasi pinost. Pinatay ko po talagang cellphone ko, sir, kasi inagaw po ito ni Kapitan eh. Ha? Bakit inago po ni Kapitan? Kasi nandito po lahat yung video niya. Pero nakita mo yung mensahe nila. Hindi ko po talaga nabasa as in po. Ma'am, scene nga eh. Opo, siguro po yung napag-ano po, sir, na nag-open lang po siya yung messenger. Pero hindi ko Nag-open po ng talaga sarili messenger? Hindi, nahawakan ko po kasi nung time na nagpapanik po ako ng 4 na yun po. Hindi po totoo. Sir Rafi, may ebidensya kami kasi nga po nasa Japan ako. Kailangan paglapag namin ng NAIA, maitakbo po sa ER yung anak ko. So ngayon nag-uusap kami, nasaan ka na? Sabi niya, nasa van na siya, nakabiyahe na pa Cubao. Ngayon po, time to time, mini-message namin siya kung nasa na siya. Ang sagot naman niya ay nakabangga daw yung sinasakyan yung van. So sabi ko, sendan mo ako ng screenshot kasi kailangan ko malaman eh. Cargo kita eh. Ayun, doon niya na binanggit na may death threat na nga ako, sunod-sunod problema ko at hindi na nagparamdam. So paano niya sasabihin na agaw ni Kapitan? Katchat pa namin siya nung gabi na yon. Pero nakapag-post siya ng picture kasama ng sekretarya niyo. O di ba? Kalokohan yung mga pinagsasabi niya. Ayun. At meron pa dito ma'am, sabi nyo kayo po ay nabangga at magpapakita kayo ng ebidensya, picture na kayo nabangga. Nasaan yung picture? Hindi po, sabi ko hindi po akong nabangga. Yung ano po, yung van po. Saan yung record? Kasi sabi mo dito sa text mo sa kanila, magpapakita ka ng picture at record. Nagpadala mo ba, Sir Nico, ng picture at saka record ng disgrasya? Yung Pinicturean pinadala lang po niya, pulis. Yung pinadala ko po Pulis niya lang yung po. pumunta sa amin pong pulis. May video na habang ikaw ay nagbibidyoke, yung dalawang amo mo, inaalagaan yung anak nila. Sabi nila rin po sa akin. Sila may utos na magbidyoke ka, kami nang bahala sa Sabi niya, anak namin. ate, mag-videoke ka po. Sir Hey, Nico. Sir Rafi, kami naman, hindi kami madamot sa ganyan. Alam naman ni ate. Mabait yan. naman po yan Kasi sila. Yung pinabibidyoke po nila ako. Sa akin, okay lang yung Sir Rafi. Basta kunyari, namasyal kami. Bibigyan kita ng time magpahinga. Ganun nga po kami. Tinuturing namin na parang pamilya talaga yan. Kaya sobrang hindi ako makapaniwala. Bakit tinakbuhan kami? Hindi naman po talaga ako tatakbo, sir. Ako inaayos ko lang po talaga ang problema namin sa barangay. Ma'am Mary Ann, gustong-gusto kong tumulong sa mga taong katulad mo, mga kasambahay, security guard, sila usually mga naapi.
Of course, ayoko naman na magagamit kami, magsisinungaling yung nagsusumbong, tapos masisirang reputasyon ng isinusumbong. Dito, base sa mga narinig ko, so far, mukhang kayo po ata may problema. Mabait po yung amo ninyo. Opo, binado po ako mabait. Aminado ka mabait. Kaya po, ang inano ko, bakit po na-post ni sir? Gusto ko lang po paano po ako Sir Nico, bakit daw po kayo nag-post? Iniwan niya kami sa ere na tatakutin niya kami na may death threat siya. On the way na siya. Tapos biglang hindi ka magpaparalam. Kailangan ko pong gawin yun for safety. Una-una safety ng anak ko. Sir Rafi, pwede siyang mambaliktad eh. Pwede siyang kumanap na ibang trabaho dahil gamitin niya ako. Sir Rafi, tinan niyo nung kinasal siya, nung December 23 yata, bumabali yan. Okay, hindi na ako pumayag kasi nakaka 44,000 na. Nung New Year, bumabali uli panghanda. Hindi ako pumayag. Pangatlo, bumabali pamasahe. Kung pumayag ako sa tatlo na yon, may mindset na siya na hindi na siya magpapakita sa akin. So, mas malaki yung makukuha niya. Sa madaling salita ako, Sir Rafi, kung titignan ko to, pera to, may plano na siyang hindi bumalik sa akin. Gusto niya na makakubra ng malaki. Kasi ako, Sir Rafi, sa mga tao ko, even driver, even sa kasambahay ko, sabi ko, kung ayaw niyo na sa akin, magpaalam kayo ng maayos. Kasi hindi ko naman kayo titigilan eh. Anong magagawa ko kung ayaw niyo na? O, kunyari sa pera, Sir Rafi, yung utang na 44,000, wala naman akong, hindi naman kaya ng puso ko para pakulong ka eh. Kunyari talaga sabihin niya, uuwi na ako ng probinsya. Hindi ko na po kaya magtrabaho. Hindi ko naman kukulong ng bahay yan eh. Magsabi lang po ng maayos. Wala ako nakita masama, ma'am, sa post. Sa totoo lang. Kasi facts yun eh, mga pinost ng dalawang amo mo. At saka isa pa po, yung bang hindi mo pagparamdam sa kanila, isa pong malaking violation yon. Para sa akin ako ang tatanungin. Kasi kung ako ang amo mo, ginawa mo sa akin yon, sasama din ang loob ko. Magpo-post din ako. Lalo pat hindi ka na nagpakita. E paano kung may nangyari sa'yo? Kunyari na lang, missing in action ka. All of a sudden, nawawala ka, hinahanap ka ng mga kamag-anak mo. Sinong unang pag-iisipan? Amo. Kaya ang ginawa niya, hindi na sa amin konektado to. Kumbaga sinabi niya na, kung nasaan man siya, wala lang akong kinalaman sa kanya. Paano kung may ginawang kalokohan? Di silang unang imbestigahan ng pulis. Kung tutusin, tama yung ginawa niya po. Wala po silang kasalanan dito, ma'am. Doon lang po ako na sa mga comment lang po. Ay, syempre, ma'am, yung mga nag-comment, hindi na natin mapigilan yon. Kasi kahit na anong klaseng post, meron talaga magko-comment. Merong against you, may in favor for you. Ganun po talaga ang social media ngayon. Chairman, magandang hapon po, Chairman. Number 1, binabato raw yung bahay niya, kaya lumapit siya sa inyo para magsumbong at magpa-blatter. Yes or no? No po, no, hindi siya po lumapit. Binabato yung bahay nila ng mga bata nung pinahuli nilang tao. Ngayon po, may nag-chat po sa akin, may tumawag po sa akin, pumunta po ako doon, pinaalis ko po, and then kinausap ko yung mga magulang. Pangalawa, pinagbibintangan mo raw siyang pusher. Kasi po, yung asawa niya, involved nga po doon sa nabaybas para malaman ko po kung ano talaga nangyaring punot dulo. The fact na hindi sila sumipot, ibig sabihin, meron silang itinatago or whatever. Ma'am, double whammy kayo rito. So, huling-huli ka nagsinungaling laban dito sa Natividad couple and then pati kay Chairman. Ma'am Cielo, magandang hapon. Hello po, Sir Rafi. Ang dito ate, hindi mo man lang kami nirespeto. Alam ko na ikaw matanda ka sa amin, nirerespeto ka namin palagi kahit na yaya ka sa amin. Walang ganong sa atin, di ba? Alam mo yan sa sarili mo. Pero yung para bastusin mo kami na lolokohin mo kaming papunta ka na sa bahay, nag-aantay nanay ko sa'yo, mali po yun. Tapos bigla ka lang magpaparamdam dahil nasa tulfo ka na, so lumakas na yung loob mo. Para sa amin kasi, di ba, sana kinausap mo man lang kami ng maayos kasi kilala mo kaming mag-asawa eh. Hindi ka namin para pahirapan pa. Kasi sa akin nga, isang hingi mo lang. Talagang on the spot. Ito na, ayan na. Sana man lang, binigyan mo man lang kami ng respeto bilang, hindi naman tayo mag-best friend eh. Employer mo kami, di ba? Yun lang para sa akin ate. Kasi kitang-kita ko na ngayon na talagang nagsinungaling ka nung pabalik ka sa amin. Ma'am Shelo, Ma'am Sir Nico, sorry po sa hindi ko po pagbalik. Pero hindi ko po tatakbuhan yung nakuha ko po sa inyo. Yes, alam ko ate, hindi mo tatakbuhan. Alam ko yan. Kasi balak mo nga bumalik eh. Pero tingin mo ba sa ginawa mo sa amin na parang wala lang kami sa'yo na parang babalik na lang ako pag gusto ko. Hindi na kita ite-text, hindi na ako magpaparamdam. Basta babalik ako sa inyo pag gusto ko. Tingin mo ba tatanggapin ka namin? Wala na yung tiwala ate. Yun nga po, ma'am. Sorry po talaga sa mga kuhan ko. Kasi alam ko na po yan, Sir Rafi, na lagi siyang may problema sa barangay nila. Pero sa amin kasi, lagi namin siyang sinusuportahan. Pagka may sinasabi po siya na
ganito, umiiyak siya sa bahay. Lagi ko po yan kinakausap, ganyan. Pero ang nangyari po kasi dinami mo pa kami ngayon sa pagpapatulpo mo sa barangay nyo na kami pa yung may mali sa'yo ngayon. Okay na po yan, Sir Rafi. Okay. So, Ma'am Marian, Yes po. wala kaming magagawang tulong sa iyo dahil ikaw talaga ang may mali. Opo. Alam ko, sinubukan mo kaming gamitin dahil akala mo makakalusot ka, kami naman dito patas. Opo, sir. Pero Tinatawagan hindi- namin both sides. But anyway, ma'am, at saka nakita ko naman yung post, wala pong masama doon. Facts lang yung binabanggit doon, kung ano yung totoo. Hindi silang sinungaling. Okay? Bigyan na ng pamasahe ito. Magkano pamasahe punta rito? Opo. So baka may Hindi natira naman- pa sa 44,000. hindi. Wala. Malaki-laki din 44,000. May natira. Wala naman po kung kuwang 44,000. Okay lang naman po yun, sir. Maski naman, 44,000 is 44,000. That's a lot of money. Opo, pero Buti wala- nga, merong amo nagpautang sa ganong kalaki. May mga amo na hindi papayag. 5,000, may alam ko mga amo, 5,000 nga lang, kuriputing ka pa. Ito, 44,000, kahit napautay-utay, ang laking pera din po yun. Ibig sabihin, mabait yung amo mo. At ikaw na mismo nagsabi, mabait yung mga amo mo. Pero dahil sa pagpunta mo rito, ma'am, delikado ka, mukhang wala nang tatanggap sa'yo. Kasi kung nanahimik ka na lang, baka may tatanggap pa sa'yo. Ito, na-broadcast ka na nationwide. Anyway, salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Sir Nico at Ma'am Cielo. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Okay po, thank Maraming you po, salamat Sir po, Rafi. Senator Rafi. Thank you Salamat po. God bless po. Thank you po. At Ma'am Mary Ann, thank you po ma'am sa pagpunta. Magandang hapon po ma'am ha. Magandang hapon po. God bless po. Okay.